Mayad-ayad nga adlaw kinyo nga tanan. Ako si John Mark S. Mumbai mula sa Bachelier ng Pangsekundaryang Edukasyon na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Pilipino. Tara, bago natin simulan ang ating diorama, nais ko lamang ipakita ang mga materyales sa inyo. Tara na! Ang alamat ni Maria Makiling ay isang kwento ng mga Katagalugan. Ang alamat na ito ay patungkol sa isang diwata na nagbabantay sa bundok Makiling na matatagpuan sa Los Baños, Laguna. At isa itong bulkang hindi aktibo, maraming mga alamat ang patungkol sa bundok ng Makiling. Si Maria Makiling ay kaisa-isang anak ng mga bathalang sina Dayang Makiling at Gat Panahon. Ang kagandahan ni Maria Makiling ay sadyang kahali-halina lalo na sa paningin ng kanyang mga magulang. Kahit na isang diwata, malayang nakakahalubilo ni Maria ang mga ordinaryong tao. Noong panahon, iyon ay malayang nakikipagkwentuhan ang mga bathala at diyosa sa mga taong mortal. Nakaugalian ni Maria na mamili sa talipapa. Ang kanyang kasuotan ay naayon sa moda ng mga panahong iyon. Ang kanyang mahabang buhok ay napapalamutian ng bulaklak. Bawat makasalubong niya ay bumabati sa kanya dahil sa mapang-akit niyang mga mata. Ang mga kalalakihan ay yumuyuko sa harap niya, tanda ng paggalang. Nagpatuloy ang matamis na pag-iibigan ni Maria at Gat Dula hanggang sa ito ay makarating sa kaalaman ni Gat Panahon, ang ama ni Maria. Nagalit si Gat Panahon, gayon din si Dayang Makiling. Labis na nalungkot ang ina ni Maria sa pakikipag-ibigan ng anak sa isang tao at hindi sa kapwa nila bathala. Biglang nagkaroon ng digmaan sa kaharian ni Gat Dula. Nilusob sila ng mga kalapit na kaharian sa pamumuno ni Lakan Bunto. Buong kiting na pinamunuan ni Gat Dula ang kanyang mga tauhan sa pakikipaglaban. Nagapi nila ang mga kalaban at hindi lamang nagalusan si Gat Dula. Ang dahilan nito marahil ay sa kanyang inspirasyon, ang kanyang marubdob na pag-ibig kay Maria. Marami pang digmaan ang kanyang nakasagupa ni Gat Dula at ang lahat ng iyon ay kanyang pinagwagian. Nagtagumpay siya sa mga kalaban maliban sa kanyang pag-ibig kay Maria. Sa labis na kalungkutan, si Gat Dula ay nagkasakit na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Maria, ngunit wala siyang magawa. Hiningi niya sa mga bathala na ibigay sa kanya ang kaluluwa ni Gat Dula at siya na may pinagbigyan din ng mga bathala. Nang namatay si Gat Panahon at Dayang Makiling, minana ni Maria at Gat Dula ang lahat ng kayamanan at
at kapangyarihan ng kanyang mga magulang. Bilang pinuno, ipinagpatuloy ni Maria ang pagbibigay ng tulong sa kanyang nasasakupan. Tulad ng gawain ng ina, ikinakalat ni Maria ang mga luya sa bakuran ng bawat bahay ng kanyang kaharian. Ang lahat ng ikinakasal ay kanyang binibiyayaan ng mga kagamitan. Ngunit dumating ang panahon na ang kaharian ni Maria ay inabuso ang kanyang mamamayan. Ang iba sa kanila ay hindi na marunong tumanaw ng utang na loob. Ang mga gamit na kanilang hiniram ay hindi na ibabalik kay Maria. Dahil dito, nagalit si Maria. Nagpasya siyang baguhin ang lahat. Nagbigay siya ng mga bagong kautusan at batas. Ipinagbawal niya ang pamimitas ng prutas sa gubat. Dahil sa kalupitan sa hayop, ipinagbawal din niya ang pagpatay at pagbihag ng mga hayop. Ang sinumang sumuway sa kanyang batas at kanyang parurusahan. Ang bawat pagsuway ng kanyang mga utos, pinaiitim niya ang kalangitan. Ibinubuhos ang malakas na ulan. Pagkatapos ay hahagupitin niya ang malakas na kalabaw upang kumidlat. At dito na nagtatapos ang alamat ni Maria Makiling.